was a blessing in disguise. Kasi isipin mo, 10 years, tas hindi ka niya niyayang pakasal. You have 2 kids, no? Ito bang, or either side doon, hindi kayo kasal. What if kasal kayo, tapos bigla na lang siya magkapaghiwalay sa'yo nang tanging rason niya lamang ay nagsawa na siya. Di ba? Mas mahirap yun. So ngayon, siguro, ang dapat mong gawin, learn from your mistakes. Matuto ka sa nangyayari ngayon sa sitwasyon mo, and then move on. Move forward. Be thankful kasi you have your 2 kids with you. Punong-puno ng pagmamahal. Yan yung mga anak mo na hindi ka iiwanan. Okay? And as much as possible, kung uuwi ka man this coming December, huwag ka na umasa. Ito real talk to ha, real talk. Huwag ka na umasa at huwag kang mamalimos ng oras sa pag-ibig sa kanya. Tama na, enough is enough. Again, ikaw mismo nagsabi, siguro it was a blessing in disguise, no? Kaya, yung brighter side nun is, siguro nangyari yan sa inyo dahil may plano. May iba pang plano na mangyayari sa inyo ng mga anak mo. Na hindi kasali yung partner mo na nagsasawa na ako ng okay. Sana makamove on naman. Mahirap, masakit, pero proseso naman yan. Unti-unti lang at pasasaan pat makaka-move on ka rin. Antayin mo yung araw na kung saan nga naman ay yung tipong magigising ka na magaan ang loob mo, na yung kapag ka naaalala mo yung nangyari sa'yo, hindi ka na maiiyak. Hindi ka na rin maiiyak sa inis. Matatawa ka na lang at magpapasalamat dahil nangyari yun. Okay, again, learn from your mistakes, then move on. Maraming salamat sa pag-share ng iyong kwento. Ikaw naman palangga kung gusto mong mag